Nabalot ng makapal na usok ang magkatabing warehouse na ito sa May Kawayan, Bulacan. Tulong-tulong ang mga bumbero sa pag-apula. Ang ilan, umakyat pa sa katabing establishmento para mabugahan ng tubig ang nagngangalit na apoy. Mabilis daw kumalat ang sunog dahil sa nakaimbak sa loob ng warehouse. Ang laman nito ay puros mga school supplies. Kapag school supplies, mga papel yan, notebooks at kung ano pa. Tapos may mga general merchandise din na pang bahay, pang kusina. Tapos may nakita din kami parang stocks din ng mga online na mga products na dinideliver din. Kaya medyo lahat yon madaling masunog. Pati pader ng katabing resort natibag sa sobrang init. Buti na lang at walang nasaktan. Inaalam pa ngayon kung ano ang naging mitya. Sa Quezon City naman, naglalagablab din na apoy ang tumupok sa 3 bahay sa Barangay Baysa pasado 1:00 ng madaling araw. Dahil gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Wala tuloy na isalbang gamit si Ajong. Paggising po namin, mausok po doon sa kwarto namin. Ngayon, yung mga kapitbahay po namin, kumakatok po sa bahay. Kasi nakikita nga po nila mausok, hinahanap po namin. Wala pang 1 oras ay idineklara ng fire out. Wala namang nasugatan sa sunog na patuloy pa ring iniimbestigahan ng pinagmulan. Namimilipit naman sa sakit ang babaeng ito ng abutan ng mga rescuer sa kahabaan ng EDSA Quezon Avenue pasado 12:00 ng madaling araw. Ang babae, nahulog daw mula sa flyover matapos tumalsik sa inaangkasang motorsiklo ng mister. Mali na yung ano niya, yung tadyang dito, tsaka yung braso, lasog dito, yung sa kanan. Paano? Nahagip kasi sila ng dump truck habang pa-northbound. Agad isinugod sa ospital ang babae. Swerte namang hindi nagalusan ng mismong driver ng motor na asawa ng biktima. Depensa naman ng truck driver, may iniwasan kasi siyang kotse na biglang pumreno. Umiwas po ako, mabilis din po yung motor. Kaya bumangga po sa akin. Mabilis po yung patakbo niya, kaya hindi ko na rin makontrol lang sa akin. Nasa kustodiya na ng QCPD Traffic Sector 6 ang driver habang patuloy ang investigasyon. Sa Quezon City rin, nadampot at nasa kote ng mga pulis ang lalaking ito sakay ng kanyang motorsiklo sa Barangay Kulyat kagabi. Pero wala siyang traffic violation. Ang kaso niya, panghahalay ng menor de edad na malayo pang kamag-anak ng suspect. Ayon sa mga pulis, kinupkop ng suspect ang 13 anyos na biktima galing Iligan City nitong Setyembre para pag-aralin. Pero ilang araw pa lang ng kupkupin, hinalay na agad ng suspect ang biktima. Aminado naman siya sa krimen. Tukso lang siguro. Siyempre magsisisi. Pamangkin ko yun eh. Bakit ho nyo nagawa? Hindi ko nga alam. Natawad. Himas rehas na siya ngayon sa kasong statutory rape. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.